Ayan. Simula grade 3 hanggang grade 6, nag-working ako. Pagkatapos nun, kailangan kong gumising ng maaga. Doon ako natuto paano gumising ng maaga, paano magtrabaho, paano kumilos. Sa murang edad ko, ang dami ko nang natutunan na trabaho. Dahil nga hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Kaya, ang sabi sa akin ng teacher ng grade 2, ay kukunin na lang daw ako ng teacher ng grade 3 pag nag-grade 3 na ako at mag-working ako. At yun nga, sa madaling salita, na working ako. Grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Gumigising ako ng alas 3 ng madaling araw para mag-igib. Punuin ko yung drum sa banyo. Punuin ko yung lagayan ng tubig sa lababo. Punuin ko lahat ang galon. 3 AM gumising na ako mag-iigib. Hanggang 4. Pagdating ng 4, nakasalang na ako ng sinaing. Double time. Habang nagsasalang ako ng sinaing, nagwawalis, naglilinis sa loob ng bahay, ina-arrange yung mga kalat na damit, yung kalat na gamit, at nagwawalis. Habang double time nagsaing ako, naglinis ako, pagdating ng alas 5, nagpapakulo na ako ng init tubig. Para paggising ng amo ko na teacher, bababa na lang siya, magluluto ng ulam para madali kasi prito-prito lang naman. Hindi ako ang kumukuha ng panggatong kasi nagagatong kami, kundi ang laging kumukuha ng panggatong ay yung asawa ni teacher. At hindi pa niya inaasa sa akin ang kukuha ng panggatong. Pagising ng amo kong babae, magluto na lang siya ng ulam, then kakain na kami, then magtimpla na siya ng gatas, kasi nga nakapag-init na ako ng tubig, nakaligo na rin ako, at ang lahat ng inigib ko ay ipapanligo nila lahat yun. Pag uwi ko ng hapon galing school, mag-igib na naman ako para punuin ko lahat ng stocks at lagayan ng tubig. Tapos daily routine ko, magsasaing ako. Kasi yung amo ko ng babae, yung teacher, ang bahala magluto ng ulam. Mahirap ang mga pinagdadaanan ko. Naiinggit ako sa mga bata na nag-aaral nang gumagastos kanilang mga magulang. Nag-graduate ako ng grade 6 na puno ng hirap, pait at sakit, nalulungkot, natutulog ng mag-isa. Pero mas okay na rin akong matulog na walang katabi kaysa katabi ko ang kuya ko na lagi akong tinatadyakan habang tulog. Nung nag-aral ako ng grade 1, grade 2, katabi ko ang kuya kong matulog, pero lagi akong tinatadyakan ng kuya ko tuwing tulog. At ayaw na ayaw ng kuya ko na masasagi ko siya. Ganon kahirap, ganon kasakit. Mahirap ang naranasan ko kasi pagdating ng araw at linggo, nagwawalis ako normal. Maglinis ka buong bakuran. Magwalis ka buong bakuran. Magdamo ka buong bakuran. At pag wala ang amo ko, sa murang edad ko, sa loob ng grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, naghahanap ako ng gagawin para pagdating ng amo ko, may gagawin. Wala na
akong gagawin at nagawa ko na lahat ang gawain ko. Sa madaling salita, nag-graduate ako ng grade 6. Na sarili kong sikap. Sarili kong pagod. Nagpursige ako sa sarili ko kasi ayaw talaga kong pag-aralin ng mama ko. Sinubukan kong umuwi sa amin nang mag-grade 6 na ako. Sabi ko, Ma, gusto kong magpahinga na kasi pagod na ako. Gusto ko ikaw muna ang magpaaral sa akin kasi napapagod na ako mag-working. Daily routine araw-araw ko, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw, mag-iigib ka, walang takot, walang kaba, hindi ka nag-isip ng kung ano-ano kasi ang iisipin mo yung oras, yung makaigib ka. Tapos pag naliligo ako, doon ako naligo sa balon para hindi na ako makagamit ng tubig sa bahay. Kasi sa kanila na yung naigib ko, sa kanila yun na yung natambak ko, sa kanila na yung naipon ko. Sa murang edad ko, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, nagawa ko lahat. Pero, wala namang problema sa nagiging amo ko. May baon ako, may pagkain ako. Sabi ko sa mama ko, Ma, gusto ko sa'yo ako gagraduate. Pagod na rin ako, Ma. Pero naiinggit ako kay ate at kay kuya na ikaw ang nagpaaral sa akin ay hindi mo ko pinaaral. Sabi ng mama ko, kung gusto mong sa akin ka, wag ka munang mag-aral. Si ate at si kuya daw munang pagtapusin at ako wag daw munang mag-aral. Kaya sabi ko, hindi pwede. Gusto ko mag-aral. Kaya nung malalapit nang mag-graduate ang grade 6, nandun ako sa mama ko. Sabi ko, Ma, hindi ko na kaya. Gusto ko ikaw na yung magpaaral sa akin. Kahit ilang sandali na lang, matatapos na ako sa grade 6 ko. Sa madaling salita, pumayag ang mama ko pero ang dami ko pang narinig na sakit, masasakit na salita, lalo na sa atit sa kuya ko. Wala akong baon. Ganun pa din. Kung anong sitwasyon ko nung grade 1, ng grade 2, ganun pa din. Back to zero pagdating ng grade 6. Pero umuwi ako sa mama ko ng grade 6. Malapit na ako mag-graduate. Ilang buwan na lang. Marami pa ako narinig sa kanya. Tiniis ko. Dahil hindi ko na rin kaya mag-working. Nag-aral ako. Nag-graduate ako ng grade 6. Inalalaya naman ako ng mama ko. Talagang nagtiyaga ako para sa sarili ko. Ang hirap maging working student. Tuloy pa rin ang buhay ko. Inaaway ako ng kuya ko, inaaway ako ng ate ko. May kapatid na akong maliit na si Lisa. Pag uwi ko galing school, doon sa pinag-workingan ko, trabaho ako, igib ako, pakain sa mga bata, manonood ng TV, pero ilang na ilang akong umupo at kumilos sa murang edad ko kasi nga nahihiya ako dahil nga nandyan yung amo ko. Pagdating naman doon sa mama ko, ganun din lang pagbabago. Kaya nagtitiis at tiniis ko ang lahat para marating ko lahat ng pangarap. At yun nga, nakapagtapos ako at nag-graduate ako ng grade 6 hanggang sa nag-high school ako.